Hello water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito yung gabay ninyo para sa araw na to. Hindi ko lalagyan ng specific na date para ko kahit kailan nyo ito mapanood, no? Maraming salamat sa mga laging sumusubaybay, nanonood ng mga readings natin, sa ating followers sa Facebook, subscribers sa YouTube. Kung hindi pa po kayo nakasubaybay, please don't forget to like, follow, and subscribe. Regarding personal reading services, nag-post na po ako sa aking FB page ng mga available slots this month of March. So, mag-PM lang po kayo doon kung interesado kayo mag-inquire or mag-avail ng reading services natin. Take note, ang personal reading ay services, kaya may bayad po yan, no? Baka akala nung iba libre. Ang mga ginagawa ko pong libre, ina-announce ko po yan. So, antabay po kayo sa aking FB page kung kailan po ako magbibigay ng mga free live readings. At kung ayaw ninyo ng mga negative energy sa reading, huwag kayong manood dito sa channel ko. May reklamador na Capricorn sa YouTube ko na nagre-reklamo siya bakit daw pag ako yung nagbabasa sa kanya, puro daw negative yung lumalabas. Ang reply ko naman don't take it personally kasi kung ano yung mga lumalabas sa cards is yun lang yung inire-relay ko. Kaya kung gusto niyo mabulaklak lagi yung mga reading ninyo, fairy tale, wag po kayong manood dito sa aking Facebook at YouTube. Hindi po kayo pinipilit. No, kung ayaw nyong nakakakita ng mga realistic na mga energy sa readings, no, wag po kayo manood. Diyos ko, ang buhay natin hindi laging matamis. Alam nyo naman yan. Common sense. At wag kayong magtanim ng sama ng loob sa akin kung ganyan yung mga nakukuha ko sa reading. Kasi hindi po ito personal readings, no? Isiksik nyo sa kokote ninyo yan. Kung gusto nyo ng personal reading, magpabasa kayo personal reading. Imagine ninyo, ang dami nyong energies. Masasagap ko ba lahat yan? Hindi ito para sa specific na tao, kaya wag kayong ganun, no? Ayan. Kaloka. Parang walang common sense yung mga tao na ganyan. Natural, kung gusto mong personalize yung reading mo, edi mag-avail ka ng personal reading kasi energy mo lang yung nasasagap doon. Diba? Mantakin mo ba naman tong mga collective reading ko? Para sa karamihan ito. Kung talagang may common sense ka, 'di ba? Kaloka. So ayan, water signs, ito yung mga energies mo. Nako, so kung mangutang ka ngayon, kakapusin ka sa pera, baka hindi ka mapahiram ngayong araw na to, water signs. O, possible na magkaroon ka ng problema sa pera, at pag nakailangan ka ng tulong, mangutang ka, manghiram ka, pwedeng hindi ka mapahiram. Kaya wag ka rin sasama ng loob. Hindi naman, di ba? Hindi naman halimbawa, nag-expect ka dito sa tao na to, dati ginawan ko to ng mabuti, pinahiram ko yan, mangungutang ako ngayon. Kaso hindi kanya pinangutang. O ganun dapat na pag nagbibigay tayo, dapat wag tayo mag-expect na porke ginawa natin ito makakakuha tayo ng reward doon sa ginawa natin. Kasi ako naniniwala ako sa personal ko opinion ko to. Na kapag talagang gusto mo lang tumulong, gumawa ng mabuti, hindi ka dapat nag-expect ng kahit anong kapalit. Ako yun opinion ko yun. Iba kasi ganun yung motivation nila na pag gumawa ka ng ganito, babalik sa'yo tenfold. Di parang may ini-expect ka. Ang naano ko doon, anong kabutihan doon? Kasi iniisip mo para kang nagnegosyo. Pag nagpuhunan ka, may babalik. Ako yun opinion ko yun. No? Pwedeng sa iba hindi. Tsaka para wag ka na rin ma-disappoint, nag-a-assume ka na pag gumawa ka ng mabuti, gagawang ka rin nila ng mabuti. Hindi mo rin, yung reality para sa akin, hindi ganun Based on my experiences Ako yun, hindi ko pinipili sa inyo. Chika ko lang yun. Yun yung aking opinion. So, ayan. Expect mo na hindi ka marireciprocate dito. Kung ano man itong ginawa mo, pwedeng hindi bumalik sa'yo yan Kaya, para lang makaiwas ka sa disappointment, sa frustration, water signs, baka kasi nag-expect ka na, ayan, ginawa mo nga yan before. Niisip mo, babalik sa akin yan kasi ganyan yung Pero hindi. That's not always the case. Kaya, baka lang ma-disappoint ka rito. Mukha nga meron, yan. So, may mga family matters dito or family business matters,
May mga bagay dito concerning your family or family members, loved ones, no? Pwedeng iba sa inyo dito, pamilyadong tao na kayo. Or meron kayong family na sinusuportahan, hindi lang yung asawa, anak ninyo, pati yung mga kapatid nyo pa, kaanak-anakan ng kapatid nyo, nanay, tatay ninyo. Oh, ano to yung toxic Filipino culture yung ganyan na porke, parang nakaasa sila sa'yo. Oh, pwedeng may mga ganyan at para ikaw yung nahihirapan dito. O baka naman ikaw yung palaasa dito, water signs, ha? O kayo magagalit, real talk tayo dito. Yung maayaw ng real talk, huwag kayo manood dito sa channel ko, ha? Para wala kayong problema. Meron dito na nahihirapan ka dito sa ginagawa mo. Parang ang tambak ng trabaho mo rito. Dami mong kailangan tapusin. Pero nahihirapan ka, pwedeng pagod ka na, wala kang energy. No, pwedeng yung iba naman sa inyo dito, kulang kayo sa effort. No, may nakikita ako dito, parang kulang kayo sa, kulang kayo sa sipag, kulang kayo sa effort. Dagdagan nyo pa, dear. So, medyo kinakapustaw. So, kung gusto nyo talagang ma-have yan, ma-achieve yan, dagdagan nyo rin yung effort ninyo. Siyempre, kung wala ka namang tinodong effort, ano sa tingin mo? O, di ba maging realistic lang tayo? Ganun lang. Tignan na natin yung mga energies ng love life mo. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko, basag na sa kakaubo at sipon. Parang nananakit ulo nyo yata ngayon dito sa jowa ninyo or sa asawa ninyo, pero loyal pa rin kayo para sa puso ninyo. Wala pa rin kapalit itong person na ito. Kumbaga, ino-honor nyo pa rin itong relationship ninyo kahit na na-overwhelm kayo sometimes, nai-stress kayo dito sa person na to, may mga times na pinapasakit niya yung ulo ninyo. Pero kayo ay very loyal, committed pa rin kayo. Nafu-frustrate lang kayo, no? Parang yan, minsan nag-e-expecting kayo doon sa person nyo, dapat hindi ganito. Pero hindi May mga times talaga na na-overwhelm kayo. Kaya lang you still love this person, committed ka pa rin, no doubt, loyal ka pa rin. Yun lang, may mga time lang na nafu-frustrate ka kasi bakit ganun siya, sumasakit yung ulo mo, ayan. Tignan na natin ano pa tong ibang energies na paparating sa inyo. A marriage will take place. O, yung mga single dyan, mukhang meron kayong papasuking commitment or relationship or possible kasal. Okay? Or yung iba dyan, kasal na kayo. Pwedeng yan, indication na kasal na kayo. Or pwedeng yung iba dyan, kasal na kayo pero parang sumasideline pa sa iba. Ano ba yan? Basta ito ay commitment. Kung hindi man ito about romantic relationships, connections, pwedeng business related. Papasok kayo sa partnership, businessman or romantic. Commitment. Iko-commit nyo yung sarili ninyo dyan. Yung iba may paparating na bagong bahay. Baka mabibili nyo na yung bahay na pinapangarap ninyo or finally magmo-move in na kayo doon sa bagong bahay kung kumuha kayo ng bahay. So, ang ganda. Kung hindi naman ito about bagong bahay, this is a new environment para sa inyo. No, pwedeng lumipat kayo ng ibang lugar, ibang bansa, syempre bagong bago yung kapaligiran mo, bagong pakikisama, pakikisalamuha. Merong energy kasi dito ng bagong surroundings, no? Yung tipong bago ka doon sa lugar na yon, pwedeng bagong trabaho, bagong samahan. Okay, hindi lang siya about bagong bahay, At ang sinasabi dito, baguhin mo na yung old ways mo. Kung pumapasok ka sa isang bagong relationship or bagong lugar o bagong commitment,
may kinalaman man yan sa romantic or hindi, wag mo nang dalihin yung mga galing doon sa luma. Ibig sabihin, baguhin mo. Wag mo nang bitbitin yung mga luma, iwan mo na doon sa pinanggalingan mo. Wag mo nang dalhin dito sa bagong lilipatan mo. Kung ano man itong bagong papasukin mo or bagong lilipatan. Ano? Tignan na natin yung closing message para sa inyo. Adjustments are required. Sino ba yung nakakuha nito? Sila air signs. Kapareho din yung closing message. Oh, feeling ko talaga kailangan ng bagong dito, adjustments. Kasi may bago kang pinapasok eh. Specifically kung ano ito, relationships or business. Parang meron ngang paglilipat, may bagong surroundings, bagong experiences, bagong connections. Yun nga, baguhin yung dapat baguhin, di ba? Yun yung sinabi ko kanina. Huwag mo nang bitbitin yung mga old style mo, old techniques mo. Iwan mo na yan doon sa luma. Huwag mo nang dalhin dito sa bago. Kung lilipat ka man, romantic man itong connection, romantic man itong papasukin mo, negosyo or etc. Yung mga luma, outdated, iwan mo na doon, malas yun. Mag-focus ka sa fresh, sa mga bago, sa mga positive, no? Ayan. A fresh new way of living. Ito. Ayun yung magi-emerge sa iyo. Okay, water sign. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and share. Take care and God bless po sa inyo.